Hi guys! Imagine, isang overnight stay lang pero may flight pa. Hindi ito normal kasi usually kapag overnight, diba, drive lang tayo or short trip lang. Pero this time, I'm flying all the way from Manila to Bohol. Bakit? Kasi syempre sulit pa rin naman. Pero dahil late na nga ako, kaya ito, naka motorcycle taxi. Kung gusto mo ng mabilis at walang hassle sa traffic, highly recommended ang motorcycle taxi. Mabilis, convenient, at literal akong sinigip nito today. Kaya ito, nandito na ako sa NAIA Terminal 2 waiting area. I made it just in time. Now, checked in, nakapila na sa security, and ready for boarding. Medyo nakahinga na rin ako. Overnight lang to pero feeling ko jam-packed adventure ang mangyayari. Time-lapse muna tayo dito sa boarding time. On the way to Bohol for an epic overnight trip. Grabe, sobrang excited na ako. At eto nga, nandito na tayo sa Bohol. Hindi ako makapaniwala na I'm doing all this in just one overnight stay. Pero tara, tignan natin ang hotel. Simple but perfect for an overnight stay. Comfortable bed, nice view, and may essentials naman like TV, aircon, at hot and cold shower. So, ito nga, time to recharge kasi tomorrow is going to be full of adventures. Now we're on the way to the famous Chocolate Hills. Medyo malalayo pa pero habang papalapit tayo, mas lumalabas na yung excitement. Alam mo yung feeling na parang nasa field trip. Nakakatuwa kasi kahit sa malayo pa lang, makikita mo na yung ibang hills. Parang naglalaki ng mga tsokolate sa horizon. Now, first stop is the iconic Chocolate Hills. From a distance, ang ganda na nila. Pero iba pa rin pag nandito ka mismo. So, let's explore the different sites to get the full view. Sa bawat side ng lugar, iba-iba ang perspective ng hills. Dito sa malayo, parang endless na, parang waves of chocolate mounds. Dito naman sa malapit, ay makikita tayo na kitang-kita mo yung details ng curves nila. Kaya napakaganda ng Chocolate Hills sa malapit din. Of course, the best view is from the top. Pero kailangan natin mag-effort. Ang daming steps na aakyatin. Kita nyo yun, di ba? Grabe, parang leg dito ah. Pero worth it kasi paunti-unti namang lumalabas yung full beauty ng Chocolate Hills. Now, would you look at this view? Sulit ang bawat pawis sa pag-akyat. Ang ganda talaga ng Bohol. Ang ganda ng Chocolate Hills.
Parang nasa postcard lang. Pero ito na yun. Totoo na to. From up here, kita mo talaga kung gaano karami at ka-perfect ang formations. Definitely, this is one for the books. And this is just me enjoying the view. Alright, pababa na tayo. Syempre, mas madali na to kaysa kanina. Ang saya, ang ganda. And I can officially say, bucket list checked. Next stop, the Tertiary Conservation Area. Excited na akong makita ang isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo, ang tarsier. Pero warning guys, medyo mahirap silang makita dahil napakaliit nila at mahilig magtago. Bawal ang may ingay dito dahil madali silang ma-stress, kaya tahimik lang tayo habang hinahanap natin sila. At syempre, bawal din gumamit ng flash sa camera habang nagpipicture kasi sensitive ang mga mata nila. Perfect ang night vision nila kaya hindi nila kailangan ng ilaw sa gabi. Ang hirap itong makita. Buti na lang sa mga kasama ko, sinusundan ko lang sila. Kaya may nakikita rin ako. Ayan. Katulad dito, napakaliit niya and nakatago siya sa dahon. Tulog siya and ang hirap lang niyang i-focus. So try to see it for yourself dito sa video. So ito palang mga tarsier guys ay nocturnal. Meaning gising sila sa gabi at natutulog sa araw. Kaya kapag nakita nyo sila, mapapansin nyo madalas nakapikit o kaya tahimik lang sila. Alam nyo ba ang mga mata nila ay halos kasing laki daw ng buong ulo nila. Kaya sobrang exceptional ang eyesight nila, lalo na sa dilim. Dito sa conservation area, ginagawa nila ang lahat para protektahan ng mga tarsier dahil critically endangered na sila. Important ang ganitong lugar para masigurong hindi sila mawawala. Ang laki ng role ng conservation centers na ganito para sa mga tarsier. Alam nyo ba, stress lang ang pwedeng maging sanghi ng pagkawala ng isang tarsier. Kaya importante na mag-ingat tayo habang nasa paligid nila. Okay, sobrang worth it na makita sila ng malapitan kahit ang hirap hanapin. Salamat sa mga tao nagtuturo ng spots. Ang cute nila pero sobrang delicate niya. Final stop, we're here at Lubbock River. Ang peaceful ng lugar na to. Sobrang tahimik at ang ganda ng tanawin. May buffet lunch na, may cruise pa. Excited na ako. Before we board, konting hintay muna dito sa waiting area. Ang dami rin palang tao ngayon. I can see some families, friends, and even tourists. And now, time to board. Naka-excite kasi it's not everyday you get to eat in a floating restaurant while cruising a beautiful river like this. So let's go. Isa sa mga best parts ng Lubbock River Cruise ay hindi lang yung pagkain. Given na yun, sigurado masarap. Pero yung buong experience na rin. Imagine, kumakain ka habang slowly umaandar yung boat sa napakagandang ilog nito. Para kang nasa nature spa. Habang kumakain, masarap lang mag-relax and enjoy the surroundings. Alam niyo ba, ang Lubbock River is known for its clean and green waters. Sobrang nakaka-relax tumingin habang may live music pa sa background. At ito nga, nakikita natin yung ibang cruise.
na kasalubong natin. May special stopover din ang cruise. We got to see a mini cultural show by the locals. Iba talaga ang hospitality and culture ng Bohol. Nakaka-appreciate lalo ng lugar. And that wraps up my quick but unforgettable overnight stay in Bohol. From the stunning chocolate hills to the adorable tarsiers and this relaxing Labok River Cruise. Sulit kahit isang araw lang. Thanks for joining me on this short adventure. Don't forget to like, share, and subscribe for more travel vlogs. See you in the next one.